Salamat, God, sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Salamat sa iyong dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo para kami ay tubusin sa aming mga kasalanan at makamtan ng kaligtasan. Salamat sa iyong kapatawaran, O Diyos. Truly, God, ang pag-ibig mo ay sapat. Salamat. Hayaan niyo, O Diyos, sa aming lubos na paglapit ngayon pong umaga. Uli nagpapakumbaba kami, humihingi ng kapatawaran sa anumang kasalanan na nakikita mo pa sa aming mga puso at isipan, mga sinalita. O God, linisin niyo po kami ng inyong buhay at banal na dugo. And today, Lord God, idamit niyo po sa amin ang damit ng inyong katuwiran. Panginoon, salamat sa oras na ito at meron kang lalaki at babae, bata matanda na nagbigay ng panahon sa iyo. Salamat, Panginoon, sa napakagandang panahon na binigay niyo na kayo, kami, O Diyos, ay malayang makapanambahan sa iyong dakilang pangalan. Ngayon pong umaga, hayaan niyo po na idalangin din namin ng bawat mga kapatid namin na papunta pa lang po sa worship center, O God, sa mega church. Iingatan niyo po sila, bring them here safe and sound. At sa lahat naman ng worship services ng JA1 people around the globe, anointing flow to all the pastors and members of the church. Salamat po at sa lahat naman na nanonood ngayon, sumasamba sa iyo sa online. Let the JA1 online members be blessed, O God. Salamat po at hindi mo kami hayaan na lalabas sa lugar na ito na hindi namin dala ang tagumpay. We give you honor and praise, Father, Heart, God. In Jesus' name, lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord. You may be seated, please. Let's all declare Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One, the miracle-working God. Amen. Praise the Lord. And J1 culture, sabay-sabay natin bigkasin na may pananampalataya at may paniniwala. Go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ and I am not extreme. J1 culture. Good morning. Thank you sa mga prayers po ninyo. At naging matagumpay ang ating pong mission sa Sydney doon nakarampong linggo. Thank you. At maraming pinalaya muli ang ating Diyos na buhay sa iba't ibang tanikala ng mga masamang espiritu. At of course, matagumpay ang ating naging anniversary, second year anniversary ng Sydney. Kaya kung may mga kamag-anak po kayo na nandoon po sa iba't ibang part ng Australia, iba't ibang part ng mundo na gusto niyo pong maabot ng salita ng Diyos, just let us know so that sila po ay aming pong ma-endorse sa ating pong mga kapatiran, mga pastors natin na nandoon sa mga lugar kung saan sila na-assigned. Of course, thank God. And welcome ko ang mga kapatid po natin from California, si Pastora Susan Nunez Aripolo ay nandito. Tumayo ka nga kapatid. Praise God. Siya si Pastora Susan ng J1LA. At of course, kasama si Brother Sunny and Sister Tess. Praise God. Nandyan din po din si Brother Dudes, ang Nunez, na sila po ngayon ay ginamit ng Diyos po para may tayo ang ating pong JA1 Church building sa lugar po ng Tanawan. JA1 Tanawan. Malapit na pong matapos at ang pamilya pong ito ay ginamit ng Diyos para sila po ay magbigay ng lupa sa natitirikan ng JA1 Church sa lugar ng Tanawan. Amazing. Amen? At sa lahat naman ng mga nanonood ngayon, kung gusto po ninyo na lalong magamit kayo ng Panginoon, marami kayong lupa na hindi nyo naman po nagagamit,
ay paggamit nyo na po kay Lord sa gawain ng Diyos. At yan po, tulad po, mayroon pong kapatid po tayo from Italy. At alam yung sabi niya sa akin, lumapit isang araw, samantalang kami nag-worship, ang sabi niya, Bishop Art, naalala ko, mayroon po akong lupa na nakatiwangwang doon po sa lugar ng Ilocos Sur. Ako naman po'y matanda na rin at ako naman po ay okay na ako dito sa Italia. Hindi ko na po yung kailangan kaysa kukuhanin pa ng aking mga kamag-anak, pag-aagawan pa, ibinibigay ko na po yun sa JA1 Church. Praise God! Kaya ganun din kayo. Mayroon din po isang kapatid po tayo sa parting Bicol naman, nakakatuwa. Nanonood lang po siya ng ating pong worship service. Hini po siya ng ating Panginoon hanggang sa siya nakarating po dito. At praise the Lord, sa kanya pong kagalakan, nag-donate ng 1 hectare. Praise God! Everybody say, amazing! Alam niyo mga minamahal, ano nga naman ng mapapala na isang tao, makamtan man niya ang buong kayamanan ng mundo, kung ang kanyang kaisa-isang kaluluwa'y mapapahamak sa impyerno. Di ba? At anin nga naman natin ang ating mga kayamanan kung hindi naman natin ito magagamit sa kapurihan ng ating Panginoon. Di po ba? Kaya alam nyo, gusto ko rin po i-announce po ito. Si Pastora Vicky, praise God, meron po silang ibinigay din na lupa at tinayuan na rin po ng church dito lang po sa Alangilan. Oh, praise God! Sabi mo sa katabi, kasunod na tayo. Nakakatawa ang ating Diyos ng buhay. J1 people are really, really generous people. All right, ang ating pong topic ngayon is about blessings of the righteous. Yan, blessings of the righteous, pagpapala ng matuwid. By the way, nandito rin po pala ang ating isang pastora, pastora natin sa UAE, sa Haman, tama ba? Haman Hospital. Okay, bigla kong nalimutan yung pangalan mo. Okay, Pastora, isigaw mo na nga sa dami mong Okay, Princess Robles. Tama ba? Dito taga Bawan. Thank you, Pastora Princess. Palapakan natin ang Lord sa kanyang buhay. Bukas po, mga pastors po ng JA1 at mga ibang leaders ay pupunta po ng Vietnam at doon po magkakaroon ng Pastors Enrichment Program. Sa susunod, kasama na kayong lahat, ha? Nagugulat po yung isang, yung aeroplano ng Vietnam Airlines. Halos J1 lang ang sasakay. Baka darating yung panahon, bibili na tayo ng ating sariling aeroplano. Pwede? Pwede. Loobin ng Panginoon. Alright, blessings of the righteous. Pagpapala ng matuwid. Sinong gustong pagpalain ni Lord? Sabi mo sa katabi, di kayo maging matuwid. Okay? Righteous. Alam niyo sa J1 Church, ang ibig sabihin po ng righteous ay tamang pili. Sabi natin muli, tamang pili. Kaya nga, right, di tama. Choose. Dipili, kaya tamang pili. Kaya pag tama ang pinili mo ang Diyos na buhay na paglingkuran. Grabe, may tama ka. Sandali, baka ma-misinterpret nyo naman yung tama. Baka kay tataya naman ng wedding o kay ng loto, kaya parang ito mama. Walang ganyan. Alam nyo, yayaman po kayo, pagpapalain kayo ng Diyos na buhay, sumunod lang kayo sa kanyang kalooban. Blessings will flow like a river that will never go dry. Amen? All right. Are you excited today? Everybody say, I am excited. Praise the Lord. Ang sabi ng book of Psalm chapter 5 verse 12, surely, Lord, you bless the righteous. Grabe, no? You surround them with your favor as with a shield. Sa Tagalog,
Pinagpapala mo, O Yahweh, ang mga taong matuwid at gaya ng kalasag, protektado sila ng iyong pag-ibig. Oh, grabe. Ito yung pangako ng Diyos. Ganito ha, kapag may sinabi ang Bible, nabasa mo sa Bible ang mga promises ng Diyos, yon ay mangyayari. Sumunod ka lang, may tiyak na gantimpala ang Diyos para sa iyo. Sumunod ka lang. Lahat ng alituntunin ay inilagay ng Diyos sa Bible. Pag sinunod mo ito, tama ka. Right ang tawag doon. At kapag pinili mo ang mga pangako ng Diyos, right choose. Yon. Kaya, alam nyo, sa mundong puno ng kawalan ng katiyakan, tiyak ang pagpapala ito sa mga matuwid. Maraming mga tao yung nagugulumihan na hindi nila alam ang kanila pupuntahan. Natatakot kapag may naririnig na mga masamang balita. Pero ang totoo, ang bawat taong mayroong tunay na Diyos ay walang katakot-takot. Walang pangamba. Bakit? Una, hindi takot sa kamatayan. Kung hindi takot sa kamatayan ang isang tao na may relasyon sa Diyos na buhay, alam nilang sa langit ang kanilang punta, lalong hindi matatakot sa anumang mga bagay na negatibong naririnig nila. That's why blessings of the righteous is not occasional. Hindi rin po ito occasional. Okay? Hindi ito paminsan-minsan lang, kundi ito'y tuloy-tuloy. Sige gan, tuloy-tuloy. Hindi paminsan-minsan. Ito ay dumadaloy sa ating sunod-sunod na henerasyon. Ito yung pinaniniwalaan ko eh. Ang blessing pala ng Diyos mula sa magulang, ito'y dumadaloy sa anak, sa apo, at hanggang kaapo-apuhan. Pero makinig, kung matuwid yung lolo at lola, sumasamba sila sa Diyos, pangako ng Diyos sa kanila, dadaloy ang pagpapala sa kanilang mga anak at sa kanilang kaapo-apuhan. Kaya mayroon pong tinatawag na 1,000 generations. Sabi natin ulit, 1,000 generation. So, ang sabi po ng aklat ng Proverbs 20, verse 7, sabi nga niya doon sa kanyang salita, it will flow. Okay? The blessings of the righteous is not occasional. It is continual. Ito'y dire-diretso. It is continual. It flows to our next generation. Sino ang gusto na ang kanyang mga anak at mga apo at kapwa-apuhan ay higit ang pagpapala na kanilang tatamasahin kaysa sa kanila? Alam nyo, huwag niyong kainggitan ang inyong mga anak pag mas asinsado sa inyo. Wala pa naman ako naririnig na gano'n, na mas asinsado ang anak ko kasi sa akin, makakainis. Walang gano'n. Do you not know that every parents are very happy kapag nakikita nila ang kanilang mga anak na asinsado? Sinong magulang na gano'n siya? Kunti na lang yata ang sinong magulang na ganun talaga siya? I am very, very proud na nakikita ko yung aking pong 3 anak, 3 manugang, at ang aking mga apo na super blessed. And I want you to understand this. Ang mga anak na pinagkatiwala ng Diyos sa iyo, you need to handle them with care. Naalala ko ang sinasabi ng Psalm 127 verse 3. Ang mga bata o ang mga anak natin ay kaloob ni Yahweh. Regalo sila ng Diyos. That's why you need to handle them with care. Kaya if you want them to experience what you are
experiencing now, you need to teach them how to handle the blessing that you're going to pass it on. Una, wisdom. Okay? And fear of the Lord. Kapag ang mga anak ninyo ay nagkaroon ng matinding pagkatakot sa Diyos, magkakaroon sila ng karunungan. At ang karunungan na yon na ibibigay ng Diyos sa kanila, ang siyang magdadala sa kanila sa rurok ng tagumpay. Ano yung nabanggit ko? Rurok ng tagumpay. Naintindihan niyo po yung rurok? Ano yon? Ayun na yon. Okay, kaya every decision to walk with God is sowing seed of blessing into the future. Kaya habang ang righteousness ay naibababa mo ito sa iyong mga anak, ito ang siyang magbibigay sa kanila ng pagpapala sa kanilang pang hinaharap. Kaya ang sabi ko sa inyo, bawat desisyon na lumakad kasama ang Diyos ay naghahasik ng mga binhi ng pagpapala sa hinaharap. Huwag kang apurado. Basta magsimula ka ng tama, sa dulo niyan ay iba yung tagumpay na ikaw mismo ang magsasabing, grabe na to, hindi ko naisip ito, bakit nagkaganon? Bakit ganoon ang tagumpay? It is because nagsimula ka ng tama, kaya dire-diretso ang iyong tatamasahing pagpapalang pangako ng Diyos. Why? The righteous are not just blessed. They flourish. Ang matuwid daw ay hindi lamang pinagpapala. Sila ay yumayabong. Ay nako. Ang sabi ko, ang matutuwid hindi lang pinagpapala, yumayabong. Ano yung yumayabong? Sumasagana, sobra. Hindi mo nga pwedeng sukatin ang kayabungan, hindi kayabangan na, kayabungan ng blessings ng isang taong matuwid. One time narinig niyo po sa akin, darating ang panahon na ang mga JA1 people na lumalakad sa alituntunin ng ating Diyos na buhay, hindi niyo mabibilang ang pagpapala ng Diyos. Bakit? Matuwid. Napansin ninyo, ang matuwid na ilog, mas mabilis ang agos. Pero ang ilog na pasikot-sikot, ang bagal ng agos. Tumuwid ka lamang. Ang agos ng pagpapalay, lubos-lubos. Say hallelujah! Kaya ang ating lakas ay wala sa kalagayan, kundi sa ating connection sa Diyos. Everybody say connection. If you are connected with the blesser, the blessings will flow like a river that will never go dry sa buhay mo. Alam nyo, sa totoo lamang, may nagsasabi na, bakit sa JA1, ang mga tao ay giver? Eh, paano? Laging pinipris mo dyan ay prosperity. Sandali. Ang itinuturo dito ay salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na lumikha ng langit at ng lupa ay sadyang pagpapala. Kaya the more na tinatanggap natin ang salita ng Diyos, blessings will flow to us like a river that will never go dry. Kaya pala, kailangan marinig mo ang mga promises ni Lord. Everybody say good news. Kaya mabuting balita, nakakasigla ng damdamin, nakakadagdag ng karunungan. O pag bad news, nakakakaba ang bad news. Halimbawa, sasabihin ng balita, ito na naman ang mga tao na sangkot sa mga nawawalang. Sundoy ha, kayo nagsabi niyan. Nawawalang sa bungero. Ano ba naman yan? Puro na lang masamang balita. Sa iba naman, good news. Dahil nahuli na. Alam nyo, ganito lang yan.
Choose what you want to hear. If you want to be a positive person, an optimistic person, always listen to positive things. Kung gusto mo na laging positibo ang isip mo at optimistic siya, lagi mong pakinggan ang mga mabubuting balita. That's why Jesus said to His disciples, "Go and preach the good news." Kaya kung sa JA1 Church, ituturo namin sa inyo, ay puro na lamang negative, manghihina po kayo. Kaya pala, ang sabi ng Panginoon, faith comes by hearing and hearing by the words of God. Kaya pala nakakataas ng pananampalataya ang pakikinig ng salita ng Diyos kasi ang salita ng Diyos, ito po'y eternal. At kapag ito po ay sinabi, mangyayari. Kaya pag sinabing pagpapalain ng Diyos sa isang taong matuwid, iyon ay tiyak na mangyayari. Say yes. Yes. Kaya ang ating lakas ay wala sa kalagayan, kundi sa ating koneksyon talaga sa Diyos. Kahit nasa katandaan, namumunga pa rin tayo. Sabi kasi ng mga ibang matatanda na, wala na. Wala nang pag-asa. Matanda na tayo. Wala na masyadong mararating. Mali. The more kang tumatanda, the more kang maging active at ikaw ay pabata ng pabata. Matanda ka na nga. Ang suot mo ay pang matanda pa rin. Eh di dubling tanda. Matanda na matanda ang kasuotan. Mali. Dapat, the more kang tumatanda sa physical mo, ang kasuotan mo ay hindi pang bata. Kung bata, hindi ikaw ay bunjing. Yung bata-bata. Tama ba? Dapat ang isip mo, hindi isip pang matanda. Eh bakit kasi yung isa nagsasabi, ang tanda-tanda mo na, ganyan pa rin ang isip mo. Mali, huwag mo siyang pakikinggan. Basta mag-isip ka na ikaw'y laging positibo at ikaw ay masigla. Ay nako, sige, palapakan natin ang Panginoon. Ang ating buhay ay nagpapatotoo na ang pagpapala ng Diyos ay hindi panahon. Ito ay lakas Hindi po ito pansamantala, hindi po panahon, panghabang buhay. Kaya ayaw ko na may JA1 people na maghihirap sa pagandang buhay. Bakit? Ang sarap ng buhay ay nagiging pagpapala sa marami. Sinong gusto maging pagpapala? O di, magiging pagpapala kayo pag kayo'y masagana. Kaya pasasaganain kayo ng Diyos para maging pagpapala sa marami. Say hallelujah. Kaya don't ever think negative things. Instead, always be positive. Now, alam niyo ba kung anong meaning ng righteousness? Living in obedience to God. Kaya kapag gusto mong maging matuwid, sumunod ka lamang sa Diyos na buhay at ang Diyos ay susunod din sa iyo at ikay susubaybayan niya. Sinusubaybayan ng Diyos ang lahat ng sumusunod sa Kanya. Ngunit ang taong di susunod sa Kanya, siya ay titignan laang at walang protection doon. Kaya sunod ka lamang, protektado ka ng Kanyang kapangyarihan. Amen? Are you still with me? Oh, number one, God's blessing is reserved for the righteous. Hindi daw po para sa wicked. Ang blessing ng Diyos ay nakalaan sa mga matutuwid. May kausap ba ako dito? Ulitin ko muli yun. Okay? Ang pagpapala ng Diyos ay para sa matuwid.
O, tingnan niyo ang book of Psalm, chapter 1, verse 1 up to 3. Blessed is the man who walketh not in the counsel of the ungodly. Mapalad daw po yung tao na hindi lumalakad sa payo ng masasama. Ni umuupo sa upuan ng mga manlilibak. Verse 2, sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay niya ito sa araw at gabi. Kaya katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman, isigaw mo, anuman ang kanyang gawin, siya'y, isigaw! Ano man ang kanyang gagawin, siya'y nagtatagumpay. Sabihin mo sa 5 kapatid mo, matagumpay ikaw at matagumpay ako. Come on, say it. Hallelujah! Magtatagumpay ka. Bakit? Sumusunod ka sa salita ng Diyos. Kaya pala ang sabi ng Lord sa kanyang salita, I'm watching my words to perform it. Aking pinagmamasdan ang aking salita para ito ay isa katuparan. Kaya kapag ang puso mo ay puno ng mga pangako ng Diyos, ang Diyos ay nakamasid at sasabihin niya, mangyayari sa iyo anak ang iyong pinanghahawakan. That's why God's blessings is reserved for the righteous. Hindi po para sa wicked. Ay bakit po yung mga taong yan, ang mga yaman nila, sila naman hindi man tuwid? Makinig. Ang mga taong maiyaman na namumuhay sa kasalanan, walang kapayapaan. Hindi nga nakakatulog po yan. At punong-puno yan ng takot. Bakit? Alam nila, darating ang panahon na sila ay mananagot. Tingnan nyo ngayon. Ang takot ng mga gumawa ng masama sa kanilang kapwa. Sobra. Alam nilang nabibilang ang kanila pong araw. Pero sa mga righteous, God's blessing is reserved for them. Pagpapala ng Diyos ay para sa matuwid. Kaya, binigkas na ng Biblia. Katulad nila ay isang puno na natanim sa tabi ng batisan. Dumating man ang mismong tag-init, tagtuyot, hindi matutuyuan. At sa panahon ng pamumunga, mamumunga siya ng sagana. Kaya tiyak mamumunga lahat ang mga JA1 people. Say hallelujah! Sinong excited? Alam niyo, dapat excited lagi tayo na may inilaan ang Diyos sa atin. Kaya tingnan niyo po si Joseph. Example po nito si Joseph, na anak ni Jacob. Oh, ano nangyari? Sabi ng Bible, si Joseph, bagamat siya dayuhan sa lupain ng Egypt, God bless him. Pinagpala siya ng Lord because he remained faithful and righteous. Na natili siyang tapat at matuwid. Sabi mo sa katabi mo, tatanggapin mo tiyak. Sabi mo ulit, tatanggapin mo tiyak ang pagpapala dahil matuwid ka. At ikaw ay tapat. Ito po yung katulad ng gunting, faithful and righteous. Marami kang magagawa kapag ikaw ay tapat at matuwid. Sige, palapakan natin ang Panginoon. Number two, the righteous enjoy God's provision. Sino nag-i-enjoy ng provision ni Lord? Makinig kayo ha. Maliit o malaki
ang provision ng Diyos, nag-i-enjoy ka. Now, tinatamasa ng matuwid ang pagpapala ng Diyos. Yan ang sinabi ng Psalm 37 verse 25. Sabi ni David ay ganito, I've been young, and now I'm old. But I have not seen the righteous forsaken by God, nor their children begging bread. In Tagalog, mula pagkabata, ngayon tumanda na. Sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat, sabi natin ulit tapat, ang Diyos nagpabaya. Sa taong matapat sa Diyos, hindi kailanman nagpabaya ang Diyos. O ang anak niya'y naging hampas lupa. Lahat ng inyong mga anak, maging matapat lang kayo. Hindi kayo magugutom. Ang inyong mga anak hindi magiging hampas lupa. Ano yung hampas lupa? Hinahampas ang lupa. Ibig sabihin, hirap na hirap sa buhay. Darating ang panahon, at ngayon na nga, na mamumuhay kayo ng napakasagana. Ang iyong mga anak lilipad sa iba't ibang sulok ng mundo. Hallelujah! Ang negosyo ninyo'y paangat ng paangat. Ang buhay ninyo ay hindi kailanman manghihina. Hindi kayo pagkukulangan. Bakit? Sinabi na ng Biblia, nakita ko na sa tanang buhay ko, sabi ni David, ang taong matuwid ay hindi pinabayaan ng Diyos, pati na ang kanilang mga anak ay hindi magiging hampas lupa. Kaya sabihin mo, ang buhay namin paangat ng paangat. Hallelujah! Shout hallelujah! Yan ang pangako ng Diyos, you will enjoy provisions. So God ensure that the needs of the righteous are met. Alam niyo, meron po example po dito, si Elijah. Nagkaroon ng taggutom sa paligid. Ang mga tao, hirap na hirap. Ang sabi ng Diyos kay Elijah, pumunta ka doon sa Zarephath. At may matatagpuan ka doon na isang babae, mag-ina na matuwid. Doon kakakain. Pagpunta niya doon, namumulot po ng mga maliliit na kahoy, ito pong matanda, kasamang anak, para siyang panggatong ng kanilang huling hapunan. Ano raw? Huling hapunan. Tapos pagdating doon ni Elijah, ipagluto mo ako ng pagkain. Sabi ng matanda, sa totoo lamang po, kaya ako namumulot po ng konting kahoy para lamang po panluto ng aming huling hapunan mag-ina. Pero dahil kayo po'y lingkod ng Diyos, sige po, sabi lang ni Elijah, gawin mo. Pinagluto niya ang lingkod ng Diyos. Kumain. At nagluto rin ng kanilang pagkain. Nagulat ang matanda. Nabalo. Hindi na naubos ang arena at ng kanilang langis. Hanggang sa natapos ang taggutom, sagana ang mag-ina. Maniwala kayo, sumunod lang kayo sa Diyos na buhay. Magmimilagro ang Diyos sa inyong mga kabuhayan. Ang mga konting meron kayo ngayon, God will increase that. God will multiply that. God miraculously provide food during famine. Kaya sabi mo, hindi ako pagkukulangin ni Lord. Say, shout hallelujah. Number 3,
The righteous receive God's protection. Ito pa matindi. Pag ikaw pala'y matuwid, tatanggap ka ng matinding proteksyon ng Diyos. Hallelujah. Tinatanggap ng matuwid ang proteksyon ng Diyos. Proverbs 18, verse 10. Isulat na yung mga verses na ito. Proverbs 18, verse 10. Anong sabi niya doon? The name of the Lord is a fortified tower. The righteous run to it and are safe. Alam nyo, ito yung sinabi ng Bible na kapag matuwid ka, ang Diyos ang siyang mag-iingat sa iyo. Ano sabi sa Tagalog? Ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Kaya pala, you are always safe. Ito yung God's shield. God shield His people from harm and destruction. Maniwala kayo, ang sino mang aaway sa inyo, kalaban nila ang Diyos. Ang nagpaplano ng pangit sa buhay mo, kalaban nila ang Diyos. Sumunod lang po kayo. Are you still listening to me? Sumunod lang po kayo sa iba yung tagumpay ang tatamuhin mo. Iingatan ka ng Diyos sa kamatayan. Naalala niyo si Donald Trump? Siya isang born-again Christian na presidente ng Amerika. Pinagplanuhan patayin. Biro po ninyo, he was assassinated, binaril po siya. Iningatan ng Lord, tayo nga lang ang natamaan. Bakit? Dahil galit si Satanas sa buhay niya. Kaya gumamit siya ng mga tao na siya ay i-assassinate. Pero, proteksyon ng Diyos ay nanatili sa kanya. Ngayon, si Donald Trump, ginagamit ng Diyos para muling ang Amerika ay bumangon muli. Na ngayon, sobrang dami ngayon ang born again sa Amerika dahil sa paniniwala ng isang presidenteng may banal na pagkatakot sa Diyos. Shout hallelujah! Kung ang presidente lang natin, susunod lang po sa ating Diyos. Kung ang ating gobernador, ang ating mayor, ang lahat ng, ibig kong sabihin, lahat ng officials ng gobyerno sa buong Pilipinas ay may banal na pagkatakot sa Diyos, ang bansang ito ay aangat sa iba. Bakit? Mawawala ang korupsyon. Amen? Sa totoo lang, righteousness is the main thing na kailangan idamit ng lahat ng namumuno sa ating pong bansa. And God will protect that nation. God will protect that province. God will protect that city, that municipalities. Example po nito, si Daniel. Siya ay matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Kinainggitan po siya. Bakit? Blessed siya eh. Do you not know na ang taong kinainggitan ay blessed? Kapag kayo po ay kinainggitan na, blessed ka na. May nakikita sa iyong kakaiba. Anong kakaiba? Ibig sabihin, blessed ka, pinagpapala ka. Kaya kainggitan ka. Si Daniel ay ganun. Alam niyo kung anong sikreto ni Daniel? He prayed 3 times, or even 5 times a day. Dasal siya ng dasal. Ano nangyari? Noong siya kinainggitan, siya po ay, sabi ng mga tao, mahal na hari, pwede ba gumawa po kayo ng Diyos-Diyosan? At lahat ng tao ay utusan ninyong pag tumunog ang trompeta, luluhod sila at sila mananalangin lamang sa isang Diyos-Diyosang yan na ginawa nyo. Tuwan-tuwa naman yung hari. Sa sige. Yung pala, gusto lang nilang itrap si Daniel. Si Daniel hindi sumamba sa Diyos-Diyosan na ginawa niya. Kaya nga Diyos-Diyosan, ibig sabihin, fake, kunwa-kunwaring Diyos. Hindi siya sumamba. Sinumbong. Aba no, sinumbong. Pinatawag ng hari si Daniel. Totoo ba, Daniel? Hindi ka sumamba sa Diyos na pinagawa ko?
Opo, mahal na hari. Hindi ako pwedeng sumamba sa ginawang Diyos dahil ang sinasamba ko lang yung Diyos na may gawa ng langit at ng lupa. At yun lang ang aking paniniwalaan. Nagalit ang hari. Tinawag siya. At pagkatapos nun, inutusan ng mga kawal ng hari, itapon niyo siya doon sa lion's den. Itapon niyo sa kulungan ng leon. Tinapon. Dahil siya'y matuwid. Sinasabi niya ang Diyos na buhay. Ano nangyari? Hindi siya kinagat ng leon. Natulog siyang kasama niya ang leon. Pinatikom ng Diyos ang bibig ng mga leon. Nagulat ang hari. Bakit buhay pa si Daniel? Tinawag, Daniel, lumabas ka nga dyan. Lingkod ng Diyos, lumabas ka dyan. Paglabas niya, wala man lang kasugat-sugat o kagalos-galos o kakalmot-kalmot. Sabi ng mahal na hari, mula ngayon, walang ibang Diyos na sasambahin, kundi ang Diyos lang ni Daniel. Shout hallelujah! Mga minamahal, gusto kong sabihin ito sa inyo. Sumunod lang kayo sa ating Diyos na buhay. Kaiinggitan kayo, pero huwag kayong maiinis pag kinainggitan kayo. Ngumiti lang po kayo. Bakit? Super blessed kayo. Say hallelujah. That's why God protected Daniel because he was faithful. Kaya yan ang tinatawag ko na iingatan ka talaga ng Diyos. Pag sumusunod ka sa Diyos at may magagalit sa iyo, kalaban nila ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Sa trabaho, sa negosyo, kayo iaangat ni Lord. Makikita nilang super blessed ka. Bakit? Righteous ka eh. Matuwid ka eh. Number 4, the righteous are surrounded by God's favor. Ito na, matindi to. Ang mga matutuwid ay pinapalibutan ng pabor ng Diyos. Sino mga excited? Yung iba hindi yata excited. Palilibutan ka ng pabor ng Diyos. Ito nakalagay sa Psalm 84 verse 11. No good things does He withhold from those who walk in blameless. Sa Tagalog, pagkat ang Panginoong Yahweh, pag-asa at sanggalan, kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay sa sinuman. Sa sinumang ang gawain ay matuwid at marangal. Napansin ninyo, hindi siya nagkakait ng mabubuting mga bagay. Kaya mabuting bagay lang ang dadaloy sa iyo bilang lingkod ng Diyos na buhay. Please, panghawakan mo to. Sabi mo, akin to. You are surrounded with God's favor. Kaya magugulat ka na lang. Pati hindi mo kilalang tao lalapit sa iyo, ibibless ka. Why? Uutusan ng Diyos. Pati na ang mga uwak. Napasin ninyo sa panahon ni Elijah, ang nagpakain sa kanya'y uwak. Alam niyo po ba kung anong uwak? Sabi natin uwak. Ang uwak, ang pinakamadamot na ibon sa lahat ng ibon. Pero yun ang inutusan ng Diyos para hatiran lagi ng McDonald. Bakit McDonald? Ang pinapakain ng uwak kay Elijah, karne
na may palamang, tinapay na may palamang karne. Doon nagsimula ang hamburger. Parang gagawa ko yata ng negosyo na Elijah's Burger. Pwede. Mga kapatid, grabe na to. Saan ka nakakita ang nagpapakain kay Elijah? Ibon. Bakit? Kayang utusan ng Diyos ang lahat ng hayop o lahat ng ang sinuman na tao para lamang pumunta at hatiran ka ng pagkain. Meron nga isang missionary galing sa bukid. Nung umuwi, inaasahan niya makakauwi at may mabibilim pa na pagkain sa isang karinderya. Pag uwi, wala na. Sa bahay, wala na rin naman siyang pagkain. Aba, di siya nag-pray, Lord, gutom na po ako. Sa kanyang pagpipray, bigla ba namang may lumagabag doon sa kanyang kwarto? Bug, gano'n siya. Pagmulat niya, biglang, meow. Mayroong pusa, may dalang bangos. Kinuha pala nung pusa yung bangos ng kapitbahay. Ay biglang tumalod ang, meow. At sa paggulat, nagulat din yung missionary. Eh di biglang tumakbo yung pusa, naiwanan ng bangos. Abay, pritong bangos eh. Ay sabi niya, ay salamat Panginoon, inutos sa mga pusa. Hindi na sinauli. Bakit? Ay hindi naman niya alam kung kaninong isda po. Basta alam niya, Lord, dinala mo ako ng bangos pang ulam. Ay grabe ang pabor. Gusto niyo pa bang kwento? Alam niyo, matindi po ito ha. Sa totoo lang, sa buhay ko, hindi ko kilalang tao. Ito, ako po nasa Amerika. Namit ko lang siya, pero ibig sabihin, wala kami acquaintance na para maging kaibigan o what. Namit ko lang po siya. Nagpa-pre-over lang sa akin. Isang araw, pumunta naman ako ng Minnesota. Tapos doon ako sa aking kaibigan, nagpipray po ako. Sabi ba naman nung kaibigan ko, at sabi ba naman ng Diyos sa akin, bigyan mo ng pera ito. Sabi ko, Lord, ang yaman po niya, ba't ko siya bibigyan ng pera? Bigyan mo. Magkano? Sabi ng Diyos sa akin, bigyan mo ng ito. Sabi ko, ang laki naman, Lord. Eh, malaking pinabibigay eh. Sa akin, malaki na ho yun. Alam nyo, biglang narinig ko na nandoon na siya sa kanyang kitchen. So sabi ng Lord, kumuha ka ng pera, bilisan mo. Yeah. So kumuha ko ng pera, umakyat ako doon sa second floor, doon ng kitchen. Sabi ko sa kanya, good morning, Brother Joe. Sabi ko sa kanya, hey, good morning. Sabi niya sa akin. Kinamayan ko siya at inabot ko yung pera. Sabi niya, what's this? Sabi niya, God told me to give it to you. Sabi niya, oh, thank you, Bishop Art. Yeah. Bumaba na pa ako. Kakituan-tuan din nagawa ko. After that, nung kinapunan na, ihatid na po niya ako sa airport. Pagdating ko ng airport, bigla may nag-ring ang aking phone. Sabi nung tao, hey, Bishop Art. Sabi, hey, what's up? You call. Yeah, because God told me to give you money. Sabi ko, what? Could you please give me your bank account number? Sabi ko, oh, yeah. Kinuha ko kanyang yung bank account number. Saan ka yun? Saan? Nung nakuha ko na, this is the account number. Okay, thank you, sabi niya. Bago niya ibinaba, sabi ko, if you don't mind, how much you're going to put to my bank account? Ang kapal. Siyempre sabi niya, bibigyan ko ng pera. Eh, alam mo kung na rin kung makon ilalagay niya. Pero ang nasa isip ko, bibigyan ko ng $300 or $400. Sabi ba niya, yeah, God told me, I have to give you $10,000. Thank you.
tayo. Binaba ko na kagad, baka mabawi. Woo! Grabe na to. Kaya pala, sabi ng Lord sa akin, bigyan mo ng pera yung tao. Upang, bigyan ako ng Diyos ng $10,000. Everybody say, God's favor. Maniwala kayo. Bless ang inyo pong Bishop, Apostle Bishop Art. At ang blessings na ito, kaya ko tinetestify, magpo-flow ito sa inyo, mangyayari ito sa inyo. We have God's favor! Alam niyo ba? Nandito na rin lang. Di tama-tama, si Pastora Susan. Dati po siyang tractor driver. Nagtatanim ng chicharo. Noon nasa Amerika, grabe, nagbubuhat ng mga tubo ng tubig. Dasal ng dasal. Noon natutunan niya ngayon na sundin ang kalooban ng Diyos, nagsimula na umangat ang kanyang buhay. Dumating yung time, nagsimula lamang siya sa maliit niyang negosyo. Guess what? Noong natutunan niya na ibigay ang para sa Diyos, kasama ang kanyang buong pamilya, blessings flow like a river. Gusto mo sabihin ko ang kinikita mo every day? Wag na. Kasi baka magtataka sila. Bakit ikay lagwardya ng lagwarda? Ano yung lagwarda? Ano yan? Pasyal ng pasyal. Bakit? Grabe. Sumunod siya sa Diyos, 3 ang bahay. Naging 3 ang bahay. Lahat ng uri ng sasakyan, halos mayroon sa kanya. Araw-araw nagpapakain sa bahay. Siya lang ang Pilipino na may ganon. May full-time na kasambahay. Sa Amerika, wala hong ganon. Ibig sabihin, super blessed. Bakit? Sumunod kay Lord. Ang pabor ng Diyos ay tinatamasa niya. Shout hallelujah! That's why the righteous are surrounded by God's favor. Mangyayari sa lahat ng matutuwid. Tanggapin niyo! In Jesus' name. Sabi mo sa 7 kapatid mo, kasunod na ako. Come on! Kasunod ka na! Ay nako, hindi nagsasalitang iba. Kasunod na ako. Bakit? Doon nangyayari sa akin yun, nangyayari kay Pastora Medin, nangyayari sa mga pastora, nangyayari sa mga lingkod ng Diyos. Mangyayari sa ating lahat yan. Lahat tayo! Dadalo yan sa ating pong mga anak. Maniwala po kayo, masumunod lang po kayo. Blessings flow like a river that will never go dry. Shout hallelujah! That's why si Esther, God gave her favor before the king to save her people. Si Esther, naligtas ang buong Israel because of her faithfulness to the Lord and to the king. Praise God. Last one, number 5. The righteous will flourish and live a godly legacy. Ito na. Hallelujah. Ang sabi niya sa Tagalog, ang matuwid ay uunlad at mag-iiwan ng makadiyos na pamana. Ano ibig sabihin ng makadiyos na pamana? Ang mga tao na sumusunod sa Diyos, super blessed na at lagi silang maalala dahil sa kanyang paglilingkod kay Lord. Super blessed ang kanyang buong pamilya. Kaya mga anak, J1 family, you will see your amazing victory. You will flourish and live a godly legacy. Pag alis natin sa mundong ito, ang maraming mga susunod na henerasyon, maaalala po nila tayo. Bakit? Ang blessings na tinamasa natin, magpo-flow din sa kanilang lahat. Ang ating mga anak at ang mga apo,
Walang maghihirap sa kanila. In Jesus' name. Amen? Praise God. Kaya ang Proverbs chapter 10, verse 6 to 7, blessings crown the head of the righteous. Ang pagpapala, hallelujah, ay magiging korona ng mga matutuwid. The memory of the righteous is a blessing. Praise God. Sino po dito ang mga may utang? Raise your hand. Yan, konti na lang. Darating ang panahon, hindi na kayo mangungutang, kayo pa magpapahiram. Bakit? Ayaw ko na may genuine people na alipin ng sinuman. That's why you will be the one to lend. Praise God. Kaya si Abraham, super blessed. Dumaloy ang blessing kay Isaac. Dumalong ang blessing kay Jacob. Dumaloy ang blessing sa buong Israel. Na ngayon pinag-uusapan ng Israel, super blessed. Ganon din ang lahi mo. J.A.1 lahi. Ikaw, pag-uusapan ka dahil sa iyong pagiging matuwid. In summary, the blessings of the righteous includes God's blessing and prosperity. Number 2, provisions. Hindi kayo talaga pagkukulangin. Pangatlo, protection. Pang-apat, favor. You have the favor of God and favor of men. And pang-lima, legacy. So ito ang mga apat na dapat mong gawin para maranasan mo to bago ako mag-pray. Una, walk in obedience to God's words. Sumunod ka. Lumakad ka sa pagsunod sa salita ng Diyos. Isaiah chapter 1 verse 19. If you are willing and obedient, you will eat the good of the land. Pag handang-handa kang sumunod, katatamasahin mo ang produkto ng kalupaan. Pangalawa, be devoted to prayer and the words. Please, manalangin kayo palagi at laging nagbabasa ng Biblia para mabasa ninyo at matutunan ninyo ang sikreto ng pag-agangat ng buhay. Number 3, practice generosity and stewardship. Lagi mong isagawa ang pagiging mapagbigay at pagiging maayos na katiwala. Luke chapter 6 verse 38 says, give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Yan. And number 4, seek the kingdom first. Unahin mo laging sambahin ang ating Diyos. Ulitin mo. Lakas eh. Unahin ang kaharian lagi ng ating Diyos. Seek the kingdom first. And the last one, trust in His promises, even in trials. The song says, I believe in you, O God of Abraham. Magtiwala po kayong lahat. Let's all arise and let us worship the King. Glory and honor to the Creator. Creations bow down and worship Him. Lord God Almighty, receive all thanksgiving, for you alone deserve all praise. I believe in you, God of Abraham.
I believe in you. You're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to life, from past full of darkness, now you are my life. Worship your Creator. Worship the King. My heart's desire is to please you. My heart's desire is to honor you. Thank you for molding me by your Spirit. I keep on trusting you alone. I believe in you. You're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to light, from past full of darkness, now you are my life. Lord, I believe. Lord, I believe. Sabihin mo sa Kanya, Lord, I believe. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. From nothing to something, from ashes to light, from past full of darkness, now you are my life. I believe in you. I believe in you, God of Abraham. I believe in you. You're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to light, from past full of darkness, now you are my life. Yumuko tayong lahat at pumikit. Si Abraham ay naging matuwid. Kaya pinagpala siya ng Diyos, pinagpala rin ang kanyang anak na si Isaac. Dumali din ang pagpapala sa kanyang anak na si Jacob. At ang mga inapo ni Jacob na ngayon ay bansang Israel ay pinagpalang lubos. Hayaan mo na hindi lang ikaw ang mapagpala ngayon. Hayaan mo din ang pagpapala ay dumaloy sa iyong mga anak at kaapo-apuhan. Magtiwala kang lubos sa Kanya. Ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Mamuhay ng matuwid, and God will surely bless you. As you keep your eyes closed, pwede ba lumapit ka sa Diyos, humingi ka ng tawad sa Kanya, kung ano man naalala mo nagawa mong kasalanan, na ikaw ay hindi naging matuwid, nakapandaya ka ng kapwa mo, o kaya ay hindi ka sumunod sa gusto ng Diyos, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Hayaan mo na magsimulang lumakad ka sa katuwiran, nang may kabanalan, nang may katapatan sa ating Diyos. Kung pinagpala ang matuwid na tao na tulad ni Abraham, ganon din ikaw, ibibless ka niya. Hayaan mo, sundin mo si Jesus. Lord, dinggin niyo po ang panalangin nilang lahat habang sila nakapikit, O Diyos. Dinggin po ninyo ang kanila pong desire ng kanila pong mga puso. And I pray, God, all these people will experience
the amazing victory that you promised. The blessings of the righteous, O God. At hayaan niyo, God, na mag-flow ang blessing nito sa kanila pong kapwa-buhay. Because they believe in you na si Abraham mula sa wala, siya'y nagkaroon. Kung nilikha niyo ang mundo na mula sa wala ay nagkaroon, ganon din, kaya niyo lumikha ng mga kababalaghan sa ikabubuti ng iyong mga anak. Itaas niyo yung mga kamay at sabihin niyo, Panginoong Hesus, ang buhay ko'y sa iyo. Maghari ka lubos sa buhay ko. Ikaw ang kabanalan ko. Ikaw ang kalakasan ko. Patawad, O Diyos, sa lahat ng kasalanan ko. Linisin niyo ako ng banal niyong dugo. Lord, kayo lang maghari sa buhay ko. Tulungan niyo ako, Panginoon, na maging masunurin sa inyo. Tulungan niyo po ako na maging tapat sa inyo. Maging matuwid sa inyo. Salamat. Use me, Lord, for your glory alone. I love you, Lord. I receive your blessings. I receive your protection. I receive your favor. I receive divine health. Thank you, Lord. I declare to myself, I am super blessed. I declare to my family, we are super blessed. I-declare mo sa negosyo mo o maging sa hanap buhay mo. Sige, na super blessed ka. Thank you, Lord Jesus. Into your hands, Lord, I entrust and dedicate the whole JA1 family. In Jesus' name, receive your healing, receive God's favor, receive your victory. In Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. And Amen. And Amen. Praise God. Kamayan mo, ang katabi mo, sabi mo sa kanya, congratulations.